perwisyon taong yun. Tuloy mahanap-hanap, sabi niya dito siya nakatira. Ay, dito pala to. Hoy, hoy, hoy. Gabi na. Gabi na. Mga ka-shekels, naranasan nyo na bang maperwisyon ng langaw, bangaw at tungaw? Ngayong gabi, ating saksihan ng kwento ng isang taong pinerwisyon ng buwakaw. Oh, matutulog ka pa? Sabi yan, ako dyan. Sabi ko na nga ba eh, kaya ayoko pong mesto dito eh. Tayo rin ba to? Oo, tabi, tabi. Hindi nga, salamat ha. Mga ka-shekels, magandang gabi at welcome po muli sa aking channel. Ito po si Boy Patatas. At ngayong gabi nito ay aming ibabahagi sa inyo ang isang makapanindig balahibong kwentong muli. Yan naman, Pep. Yun na yung mga ka-shekels. Bago na naman. May bago na naman tayong scoop na naman. Bagong nakaalap na kwento din mo sa akin to. Ang kwento na to sa kapatid ko to, sa ate ko to. Na kailan lang na-interview ko siya about dun sa ano. Kasi need natin sa vlog natin. Kailangan natin makakalap ng mga tao at totoong mga experience ng mga tao. Yun, na ano ko, napapayag ko yung ate kong ibahagi niya yung kwento niya. Medyo alanganin pa nga siya yung kwento kasi talagang nakakatakot talaga eh. So parang na-disturb pa siya habang naalala niyo yung kwento. Hindi niya halos may kwento ng mga nagdaang araw eh. Pero nung nakaraan lang, ano naman nagkwento na siya. Siguro ano lang siya, nag-aalangan lang siya or baka ewan ko, ano man na nasa isip niya. Pero salamat na rin at may bahagi niya. At ito po, ibabahagi ko mga ka-shekels kung ano ba yung nangyari sa kanya about dun sa nilalang na to. Sobrang nakakatakot talaga yung tsura eh. Mabuhok po ito eh, mabalbon. Parang mas nakakatakot pa nga raw sa gorilla. Gorilla hayop eh. Ito po, baka di ko alam kung anong hayop ba ito. Buwakawang inano namin dito sa ano na to eh. Dito sa pinangalan namin. Pero naniwala ko mga demons ito eh. Na hindi ko alam kung paano sila nag-a-appear eh. Kung paano nagpakita o nagpangita tong nilalang na to eh. Okay, simulan ko po kung anong pangyayaring ito. Ang ganadong ano po sir ay bahagi ah. Kailangan natin ano tayo eh. Makatulong ito sa atin upang sa gayon baka may mga ka-shekels sa atin nakaka-experience ng mga bagay. Kanino bang helicopter yun? Drone lang yun sa drone. Drone ba yun? Hanggang malinga-linga, baka biglang may ipot tayong masagap din sir. Ay, parang gabing-gabi na may mga drone pa. Siyempre. Sige sir, paano ba nagsimula yung kwentong yan? Okay, simulan natin. Bakit 2022 nito lang? 2 years ago lang itong nangyaring ito. Ano to eh, panahon ng bagyuhan. Siguro back in October to. Kasi October yun, nagkaroon ng bagyo. Bago kami noon eh, yung pasok namin sa work, pinatigil. Halos lahat ng trabaho rin sa, pati ang kapatid ko eh, sa kampanya, sa EPSA. Pinauwi rin sila kasi sobrang lakas ng ulan. Bagyuhan po ito at wala rin sakyan. Kaya ang dinicide ng company, pauwi na lahat. Siyempre, mapapahamak. Kikita ka, mapapahamak naman ng mga tao mo. Pinauwi na kami. Based on na pag-asa rin po. Sa weather forecast rin po. So pag uwi niya, mga 5 na rin to, 5 PM. 5 PM po ito, pagpasok niya ng sala po namin, nakita niya po yung isang kapatid ko pa po. Nandun ng kapatid ko, nakaupo. Kasama niya yung anak niya, yung baby niya. As normal na araw lang. Dumalaw yung kapatid ko doon. Normal lang talaga. Pagkakita niya doon sa kapatid ko at doon sa pamangkin ko, nandun katabi nila yung nilalang na ito. Siguro po hindi ang sukat lang po ng entity na to, nasa 3 cm lang eh. Yung taas lang. 3 cm, 3 feet. Parang gano'n. 3 feet, sorry. 3 feet po. Ano ba? Mag-aaral ka nga ng math. Ano ba yan? Sorry. Diba sabi sa math, ang pag 1 plus 1 equals 3. Oo nga, sorry. Diba? Hindi, 11 pala. Hindi ako maalo sa science eh. Ang ganda. Hindi, ganito. Sorry. Hindi nakataas lang. Nagsimula ito sa yung
may binili kasi yung kapatid ko. Gawa ng siya yung nagtatato. May binili siya yung ginagamit ko sa pagtatato ko. Parang siyang higaan ng... Basta ka mga ka-shekels, parang kung nakakita na kayo nun. Akala mo higaan siya ng mga... Sino po yung nakakapagtato na dito? Higaan lang. Na parang doon talaga yung lugar, diba? Parang komportable yung tinatutuan. Bili niya to, nung naidala niya na tong sa bahay, ang bigat ng ano namin, ang bigat lagi ng buhay. Sa pakiramdam, yung itong ano na to. Ewan ko, sa kapatid ko kasi nagpangita yung ano na yun. Sa kapatid ko, nag-appear yung entity na to. So bali pag ang minutes lang, segundo, parang ganun, nawala agad ng 5 PM to. Saan nakita yung ano na yun, yung entity mo? Doon nga, sa naka ano siya, Nakaupo siya doon. Doon sa... Yung hinihiga, ano, nagtatatlo. Higa siya doon. Saka, anong matindi doon? Siya lang nakakita. Hindi naman siya... Excuse me po. Hindi naman siya makasigaw. Hindi niya rin masasabi sa kapatid ko na may nilalang. Eh masaya naman, normal lang, masaya sila. Kasama niya anak niya. Nilalaro-laro niya yung anak niya. Hindi man masabi, kalbitin niya, ano, uy, may ano. Ano lang, sinarili niya na lang din. Yung sa na-experience niya, nakita niya. Alas 5 ito ng hapon. At bilang pagpapatuloy, akala niya wala na eh. Akala niya okay na. Akala niya tapos na. Daling araw ng alauna. Ito yung sumunod na kwento niya. Alauna. Ang nilalang na to, pumatong sa kanya. Nasa part po siya ng kamay po. Yung kamay ng isang nilalang na to, naka sa dibdib niya. Yung buwakaw nga. Oo, yung buwakaw. Naka yung kamay ng buwakaw sa dibdib niya. Nakapatong. At habang nagpupumigla siya, habang lumalaban siya, bumabaon lalo yung kuko nung entity na to. Hindi nakaramdam ng sakit. Oo. Ang matindi pa nito, nagsabay pa. Oo. Binabang pa siya. Sa daling sabi, nakakaramdam ng sakit yung pinagpatungan, yung ating... Yung kapatid ko, nararamdaman niya. Tingnan mo, bangungot siya, pero nararamdaman niya yung sakit. Alam niya gising siya. Alam niya gising siya, pero hindi niya hindi niya magalaw yung mga kamay niya. Para gisingin niya yung partner niya, kasi hindi niya yung living partner niya. Hindi niya matapik. Oo, hindi niya makalapit. Hindi niya matapik. Sa sobrang lakas siguro ng entity yun eh. Kaya yun, ipilit niya rin dumilat, hindi niya rin magawang dumilat eh. Kasi masakit yung nararamdaman niya eh. Habang lumalalim ba, yung kuko, bumabaon lalo yung kuko, hindi rin siya makasigaw. Basta lahat, parang paralyzed eh. Pero first time ko makarinig ng ganun bangungot. Kasi ang moron bangungot lang, may mga paabot sa'yo. Bangungot, may papatay sa'yo. Oo. Pero ito, nakita niya talaga literal eh. Ang panaginip, alam mo ang panaginip, parang medyo buhay eh, di ba? Oo, pero hindi ka nasasaktan. May panaginip na buhay talaga. May buhay na panaginip, pero dito sa part na to, buhay na buhay, nasasaktan siya. Oo. Pagtingin niya nga, parang bumuon pa nga yung pagising niya. Parang yung kay yung kwento ni Clarita Villanueva. Ayo. Diba yung meron daw isang maliit daw na entity rin. Pinakagat daw siya. So tingin ko nga sir, baka demonic entity nga. Hindi ko alam eh, pero nanggaling dun sa dun sa mismong pinagtatatuan. Dun yun nanggaling. Siguro nga, baka ito pinagtatatuan na to, may mga dugo. Siyempre nagtatatu eh. Baka may ginawang krimen, umahalay na ginawan doon. Hindi alam eh, di ba? Hindi, baka may istorya pa rin yung... May istorya, backstory doon sa... yung parang higaan na doon sa higaan na yun. Pinagtatatuan. Hindi ko alam. Ayoko gumawa ng sariling haka-haka natin na hindi natin nalaman. Hindi ko rin alam kung saan nabili ng kapatid ko itong higaan. So bali, nung nasa part na siya ng nasa part na siya, nagpupumiglas na siya, alam niyo na sabi niya, iligtas mo ako Diyos. 3 beses niya sinabi, iligtas mo ako Diyos, iligtas mo ako Diyos, iligtas mo ako Diyos. Nung pangatlo pagkakasabi niya, nawala na to. Nung nawala na tong entity na to, doon siya nakagising.
Naimulat yung mata niya, nakagalaw siya. Hindi niya nga ginising tuluyan eh, yung ano, yung Partner niya. yung partner niya. Hindi niya na talaga total ginising. Baga nakawala siya doon. Nakawala siya. Sa pangyayari. Pero kakaibang ano nun, bangungot. Bangungot siya, pero more on parang sa reality rin. So parang ano siya, yung panaginip na may katotoo. Parang, kasi O yung... maaaring totoo nga talaga yun. Pero Parang totoo eh, kasi kung ano na parang panaginip. Hindi, nakita niya yung alas 5 eh, ng hapon eh. Bago eh, nakita niya ulit ng ano, halos patayin naman siya. Kaya hindi niya halos makinig sa akin eh, kasi gusto na siyang patayin eh. Nung nilalang na to eh. So maliit lang, no? 3 feet lang ang taas pala. Pero makapangyarihan. Kasi ang hindi natin nakikita ng mga mata, may mga ano yan. Alam naman natin kung sinasan sila ng galit. Oo. Itong mga ano na to. So bale mga nagdang araw pa po ay na ano ko napagpasya namin ipag-pray na tong ano na to, tong higaan na to. So naipag-pray namin, marami kami sama-sama kami doon. Yun, praise the Lord po. Nawala yung masamang pakiramdam niya or wala na yung nararamdaman Yung mga niya paramdam doon. Wala na. na. Nawala po, Nag-ipit na nila lang na yun. Tuluyan po nawala, naglako na rin. At hindi na nag-a-appear sa kahit mga bigla pagpapakita or pagpaparamdam, wala na. Tuluyan na pong naglako. Salamat sa kapangyarihan pa rin. So after pala nun, nung naipag-pray na wala na yun. Wala Hanggang na. sa ngayon, hindi na nagpaparamdam. Hindi na tuluyan talaga. Maaari siguro yun eh. Yun nga, yung mga last time na kwento din natin. Di ba, kapag meron kasing pinapanggalingan yung mga ganyang demonic spirit sa isang certain na gamit o lamesa o parador, kaya nagmamanifest. Siguro, hindi natin alam kung ano nangyari doon sa sa higaan ba yun o tattoo table kung tawagin. Hindi natin alam. Pero kung ano pa man, meron talagang na-absorb na energy yun. 3 feet na nila lang yun. Kala ko nga 3 cm eh. Hindi ko alam siguro. May chance sa rin yan eh, yung mga dal sa Amerika. Oo. Yung mga napoposes. Kasi alam ko kaya nilang sapian yan eh. Pero tingin ko, pinakamalapit-lapit po dyan, nabahiran ng dugo ito. Nabahiran ng dugo yung higaan na po. Kaya ganun na lang, may demonic na may demons na nag-attract doon, kaya ito yung nag-appear, di ba? Ganun lang naman eh, kung anong pagkakasala sa bagay na to, alam mo naman, doon nagkakaroon ng pinto di ba? Nabubuksan ng pintuan, papunta na ang kabilang daigdig eh. Maring hindi man pinto, maring na-attract sila doon. Yun yung posibilidad nun, maring na-attract nga sila doon sa pagtingin. Yun ang nakikita ko. Parang nagkaroon ng attraction mula doon. Siguro number 1 din ng naitanong ko rin, bakit may mga tao na parang madalas ang pagpapakita ng mga talaga. Siguro number 1 din yung takot mo. Sabi sa pagkatakot. Nadadaig ka ng takot. Pero nabasa natin dito may si Pedro nung nakita ng mga apostol si Jesus Christ sa tubig na naglalakad. Napasigaw sila sa takot. Multo. Diba? Ay, sabi nila multo. Nung nakita nila si Jesus Christ, napasigaw sila lahat Pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayo matakot, hindi ako multo. Ako sa Jesus. Siguro na, nung nadadaig tayo ng takot, the more naman silang tinatakot ka. The more na nakakakuha sila ng sa'yo, ng attraction. Kaya pag nagmamanifest sila sa'yo, lalo silang nagpapakita sa'yo kasi nga yung takot mo yung kumbaga nananaig yung takot mo yung sa mga nangyayari. Kaya mas lalo silang nag-appear lalo. Papangita sila sa tao. Lalong doon ko nagkakaroon ng paramdam. Doon ko na pagtatol na talagang kung anong higit mo paniniwalaan, consider na matakot ka or manalib ka na lang. Diba? Pero kung pinapaniwalaan mo ngayon, mas makapangyarihan ang Panginoong Jesus.
siguro magiging way na rin yun na walang ibang makapangyarihan. Bagaman may kapangyarihan sila, makita mga tao, may kapangyarihan dito may authority dito sa mundo. Pero kung maniniwala ka na masigit siya, siguro hindi ka nang nila magagambala pa. Siguro yun lang na ano ko, yung mga last time ko na ilahad ko dito na bahagi. Praise the Lord na rin po at hindi naman talaga sila ulit nakita na ulit. And ako po yung nakakilala ko sa ayos din, no? May ganun palang nilalang. Wakaw kung tawagin. Malamang siguro talagang ano yun, talagang para sa akin, hindi yan yun sir, hindi elemento yun. Sigurado yun, demonic yun. Mga ganong itsura. Kasi ba sinasabi nila kung maliliit daw, duwende, malalaki naman daw, kapre. Pero tingin ko hindi. Ano talaga yun, yung demonic entity yun. Kasi di ba sabi ko nga kanina, isang example ko si Clarita Villanueva. Yung nangyari na sa kanya nung di umano'y ginagambala siya ng dalawang entity, isang patangkad na nilalang na ganun din parang describe nyo pagkakapareho base lang dun sa napanood ko ito, yung matangkad na mabalbon din, yung isa naman maliit mahabang kamay na balbon din. So yun ang pagkakaunawa ko dun sir, pero ang kagandahan nun sir is hindi na naig sila laban sa ating kasi kung nagkataon syempre ba yung bangungon, maraming mga taong nawawala sa bangungon. So yun sir, salamat sir. So mga ka-shekels, hanggang dito na lamang at isang nakakilabot na gabi sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutang i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel muli, si Boy Patatas, at isang nakapangingilabot na gabi sa inyong lahat.